is my love that is forever faithful. In Joel, he baptizes us with the Holy Spirit. In Amos, he's our burden bearer. In Obadiah, our Savior. And in Jonah, he is the great foreign missionary that takes the word of God into all of the world. You go on and you see in Micah, he is the messenger with beautiful feet. In Nahum, he is... May 26, 2026. Matagal ako hindi nakapag-vlog. Matagal. Walang pasok yung apo ko eh. Kaya dito ako sa downtown ngayon. Wala pang pasok eh, baka next week. Well, fair day. Start na ng ulan, ulan. May 1, umulan na eh, start na eh. Tsaka itong pinaka maganda eh, nagre-reflect ako, kaya gusto kong i-share itong Mindanao, Philippines. Pinaka magandang climate. Climate lang, rain or shine. Hindi yung climate ng politics. Tsaka religion. Away-away. Race to heaven, ganun. Kaya magulo ang mundo dahil ganun yan eh. Pero may pride eh. Kung bumalik tayo kay Jesucristo sa Holy Bible, sana walang gulo. Kaya race to heaven eh, yung term ko niyan dahil kanya-kanyang pasikat eh. Nauna na yung Holy Bible, tinakpan pa eh. Sinabing kurap ang Holy Bible, kaya magulo. Yan. At saka ngayon dito ako sa downtown. Inisip po, ang dami thriving business ayan itong lugar namin, Mindanao, sa may Sub-Saharan Desert. Coral City, my goodness. Magandang Philippines, Chong. Kaya gusto ko i-share yung aming lugar. Ang kulang kasi sa atin yung righteousness, yung parang yung makatao, makabayan, makadiyos. Iba kasi dyan, parang hipokrito eh. Kunwari malinis, palagay natin politisyan, sino bang malinis dyan? Magtaas ng kamay, those who have no sins. You throw the first stone. Mayroon bang gustong magtapon ng bato dyan na mauna sa lahat? Di ba? Wala eh, puro kayo palos. Kaya yan ang hugot ko. Pag nagsabi ako ng righteousness, talagang righteous. Yeah. Huwag nating kalimutan na ayaw ng Panginoon yung sweetik tayo, kupit tayo, kupit. Yan ang mahirap eh. Ang dami tayong babaguhin sa Pinas, Chong. Akala nyo hindi kayo nakikita ng Panginoon? Mga agency natin, mga kutong, mga kupit, padding. Yan. Mabuti pa yung sa private minsan eh. Bihira lang magnanakaw dun eh. Itong public talaga ang notorious eh. Public service. So help me God. My God pa. Pag nagsumpa kayo, I'll do my duties and responsibilities with due respect and honor to fellow men. So help me God. Bakit nyo kinakasali ang Panginoon? Marami kayong katarantaduhang ginagawa. Ano ba yan? Who are you? Yan ang mahirap sa atin eh. Hipokrito tayo eh. Dito na lang kaya tayo. Wala eh, puno eh. Puno itong ating mga establishments dito. Sige, babay muna. Babay. Bumili ako itlog. Ayan grabe yung Pilipinas. Makapal na naman ulan dun Yan ang magandang Pilipinas eh. We can survive without the help of other nations, including Luzon and Visayas. Talagang mayaman ang Mindanao. Ang
problema lang kasi sa atin sa Pilipinas ang honesty. Hindi honest yung mga taong elected. Public service. Maghingi pa ng tulong sa Panginoon, so help me God. My goodness. Ibang klase ang dugo natin. Ay, bakit sa ibang lugar nakikita ko wala namang ganyan? Kita mo talaga, respetado, punta ka na ibang lugar, mahiya ka magkalat ng lagim doon. Sa first world country, mahirap doon. Hindi ka pwede magkupit doon. Nakakahiyang lahi mo pag ganun ka. Pilipinas, walang hiya, kahit patay binubuhay. Yan ang kulang sa Pilipinas. Mabuti pa kami, ako ang membro ng pinaka-honest na tao. Pinaka-honest na tao. Anesthesiologist. My goodness. Kaya ito hugot ko lang. Hindi naman sumasama ang loob ko. Desperado kong sa English. My goodness. Kawawa, kahapon nakita ko yung sa Facebook, nakita ko nagnanakaw ng kable ng kuryente doon sa underpass sa somewhere Manila o sa yung mga lugar na yun. Kasi yung iba kasi halos hindi nga na makakain ng mga kapitbahay natin, mga tao sa mga ordinaryong tao, ninanakawan pa natin. O ngayon, bibili ka pa ng buto, pinapalabas mo na ayuda, pila kayo. Ito ang puso ng ating gobyerno, namimigay ng pera para manalo naman yung kandidato. Okay, Mr. Chair, Mr. Honor. Your Honor, Madam Chair, Your Highness. Grabe. Oh my goodness. Ayan ang flag, meron na palang flag. Yan. Independence na. Anong independence? Pati batas ng Pilipinas, ibang bansa ang magdi-decide. As if that na-colonize na naman tayo ng Netherlands. Sabagay, ang Netherlands nandito sa South Cotabato yan doon sa Barangay Ned, Lake Cebu. The Netherlands of South Cotabato. Natatawa lang ako. Alangan naman, umiyak ako Pero reminding ito. I'm reminding everybody, huwag tayo maging kupit. If you think na hindi ka mabubuhay sa sweldo mo, huwag ka dyan. Lagayan transaction office. Hindi ba kayo nabubusog? Hanap lang kayo ng mali para magkapera. 3,000 penalty. LTO. Sir, pwede 1,000 sir? Nung nabigay 1,000, wala mang resibo. Di kotong. Wala yan. Ano ba yung HPG? Professional yun college graduate yata yan hindi marunong maghanap buhay ang karamihan dyan. Hipokrito ang tawag ko niyan. Hipokritong patay gutom. Yan ang Pilipinas. Piliin natin at iwanan. Talaga. Just a while ago, nag-usap ako ng mga empleyado namin. Ko talaga sa abroad mataas ang tax pero disente ka naman doon, respetado ka. Kaya sa atin dito buti na lang mayroong Unifast, mag-aral kayo maigi kahit caregiver bahala na basta abroad. Yan anything that is abroad is the best.
Yan ang mentality natin, kaya tinatawag yan colonial mentality. The best. Ang batas kailangan galing labas. Okay, bye-bye. God bless you. For the second time around. Terminal dyan eh. Paikot-ikot lang ako sa city. Wala akong kasama, mag-isa lang. Walang sumasakay dito, magulo ang aking sasakyan, oh, yan oh. Magulo, walang sumasakay. Bye-bye. I love you. At panoorin nyo yung aking ibang vlog. Lalong-lalo na yung pag may nakita kayong Theophany, buksan nyo. Makikita nyo kung sino si Papa Bot. Bye-bye. Okay, sige. See you. Sarap mag-vlog eh. Marami tayong pag-usapan talaga.